Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Kumita lang ng pera, buhay itataya. Kawatan sa kalsada, naglipana. Gutom na buitre, pag-alagala, naghahanap ng biktimang malalapa. Alamin sa Kilos Pronto. Okay, eto naman Alex, malapit na talaga ang Pasko. Nagsulputan na naman itong malikhaing mga kawatan, pasimple kong gumancho. Ay, ang tawag ko rito sa kanilang modus, ay bangga kikil modus. Babanggain ka, sadya. Ito pagkatapos, tsaka sila hihingi sa'yo ng danyos. Actually, matagal na to na modus, Alex, ano? Para mga kabuting nagsusulputan. Dahil ngayon ay holiday, ay ingat lang ho kayo. Panoorin ho kanilang estilo. Sa lansangan, namamayagpag na naman ang mga durobot kawatan. Tulad nito sa kabaan ng Baklaran sa lungsod ng Pasay. Umalma ang isang motorista, si Gibson Villanueva, 37 taong gulang at isang negosyante. Biktima raw siya ng kawatang ang estilo bangga kikil modus. Base sa salaysay ni Gibson, habang binabaybay niya ang kabaan ng Baklaran Road, bigla na lamang may bumangga sa kanang bahagi ng kanyang sasakyan. While we were nasa Baclaran area, may malapit sa Baclaran Church, traffic kasi doon eh. So while we are in that traffic, nung umabante kami ng dahan-dahan, bigla lang may lumagubog sa kanang part. I thought I hit somebody. Mabilis na inihinto ni Gibson ang kanyang minamanehong kotse. Pagtigil niya, bumulaga ang isa lalaking bulag at pilit na kinakatok ang kanyang bintana. Tapos yung tao na yon biglang bumangon, nagpunta sa side ko. And then, katok siya ng katok. Akala ko nga nung una pipi siya kasi umiiyak siya na hindi nagsasalita ng word. Iyak lang siya na iyak. Pero ang misis ni Gibson hindi nagpadala sa drama ng lalaki. Ang intention niya talaga is gustong humingi ng pera. Or gusto niya sabihin sa akin na nabangga ko siya. At pagbuksan ko siya at mag-usap kami. Pinigilan lang ako ni Mrs. Sabi kasi sa akin ni Mrs. na huwag mo buksan yan. Siya ang bumangga sa atin, hindi ko bumangga sa kanya. Nang balikan ni Gibson ang kanyang dashboard camera, nakita niya kung paano siya sadyang binunggo ng lalaki. Doon ko lang in a way na-vindicate na hindi ko pala talaga nabangga. Merong video evidence na nagsasabi na siya pala ang bumangga talaga sa amin. Sa video, makikita ang lalaking habang naglalakad sa gitna ng kalsada na animoy tatawid lamang. Maya-maya pa, makikita ang sadyang pagbangga ng lalaki sa kanyang sasakyan. Ang video agad in-upload ni Gibson sa kanyang Facebook account. Ang Talpulano kinilala sa alias na Boy Canin. Dito niya nalalaman na matagal na palang modus na lalaki ang magpabangga at mangikil. Ang iba pa nga, kumagat sa kanyang pain. Yung Facebook profile ko kasi is private, no? I made it public para mas marami makaalam, mas marami makapag-share. During that time, ang dami nag-message sa akin. Ang dami nag-message sa akin na either nabiktima raw sila or kilala raw nila yon. Nagsasabi pala siya ng kanin. In fact, nung una, ang gusto raw ata ng tao is 2,000. Pero sinabi lang na nabigay sila ng significant amount of money. Isang video pa ang pinost sa Facebook na nabiktima rin ni Boy Canin. Base sa caption na nag-post ng video, nangyaring insidente dakong alas 7 ng gabi sa kabaan ng Buendia sa lungsod ng Pasay. Habang bumper to bumper ang daloy ng trapiko, kusa raw siyang binangga ni Boy Canin. Paalala ng Kilos Pronto, mag-ingat sa estilo ni Boy Canin. Pag-aralan ng kanyang galaw para hindi mabiktima. Dahil ang pagkabangga niya, kuno at pangingikil ng pera para makapagpagamot siya, modus lang pala. Mag-ingat mga ka-KP. Gaya ng sinabi natin kanina, Alex, itong nagsusulputan na unti-unti, malikhain sila. Yeah. Pero may mga acting na kinakailangan dito. Kailangan magaling sila.
Ngayon, kung titingnan nyo talaga, susuriin ng video, makikita nyo yung tao talagang siya pa mismong sasandal doon pagkatapos kung ano may dala-dala niya, yung kunyari matitilapon. Oo. So, Tulad nito, yung mga example ho dito sa napanood natin, may dala-dala ho silang pagkain. Para sabihin, pag binangga mo, sasabog yung pagkain. Sasabihin nila, o yan, ang mahal namin binili yan. So, yung mamang tsuper naman, kung wala ho kayo sa inyo pong concentration, matatakot ka at magbibigay ka ng pera or kung ano may hinihingi ng danyos itong mga artistang ito. para sa Kilos Wantong Aksyon na yan, nasa linya natin ngayon si Chief Superintendent Oscar Albayalde at Director ho siya ng NCRPO. Sir, magandang gabi po sa iyo. Magandang gabi po sa inyo. Sir, kasama ho natin si Alex Santos. Sir, ito ho ba nakaabot na sa inyo ho ba ito hong mga modus ho na yung hong kunyari nababangga sila pagkatapos ihihingi ho ng danyos. Ito yung Kikikilan. bangga kikil modus ho. Kung sakaling ito ho'y nakaabot na rin sa inyo, sir. Wala po, hindi po nakaabot sa akin yan. Ngayon ko lang po narinig yan, sir. Okay. May- Ito ho kasi sir, nangyayari ho to sa mga kapareho to sa mga nakukuha ho ng dashcam ho ng mga motorista. Talagang may mga actor and actresses ho sir na kunyari sasandal sa sasakyan mo, pagkatapos pag nabangga mo, medyo sila matutumba, tatayo, paiika-ika, tapos ihingi ng danyo sir. Opo, hindi po tatama yun. Buti nakukuha po ng dashcam yan. Oo. Sa mga motorista rin sir, nakakatulong. Ngayon sir, dahil holiday, kami ho nagbibigay na rin siguro ng babala, siguro para sa inyo na rin sir. Ano hong magagawa ng ating mga kapulisan dito ho sa NCRPO sir, sa NCR natin? Opo, yung pong mga motorista o yung mga may-ari ng sasakyan na nagiging biktima ng ganyan, no? Siguro po, ipagbigay alam kaagad yan sa local police natin para po mabigyan ng kaukulang aksyon at matigil po yan. Maganda ho sir, sabi nga kanina ni Alex, makakatulong ho talaga pag meron hong dashcam ang bawat mga sasakyan kasi yun ho, nakikita ho talaga kung paano nangyayari. Mababangga ka naman sa harapan sir, hindi pwedeng mababangga sa gilid ay yung tao mismo Ang pinag-uusapan ho rito yung mga pedestrian yung tumatawid. Tapos sila ho, nakikita ko sa dashcam, sila ho yung parang sumasandal sa sasakyan. Modus talaga. Modus talaga sir. Tama po yan. Maganda po at may dashcam nga, no? In fact, yung dashcam po, malaking tulong din yan. Marami pong nahagip yan, pati yung mga banggaan. Pati po yung kung minsan kung ano yung nangyayari doon sa harapan na hindi nakikita ang gato ng driver. Colonel, ano pong payo ho ninyo sa mga mamang tsupero? Dahil siyempre, kapag may mga ganitong modus ano ba dapat hong behavior ng isa pong tsuper? Kailangan ba nilang agad-agad magbubukas ba sila ng pintuan para tulungan itong mga ganito po mga kunyari aktor sa kalye? Hindi po siguro, mas mabuti tumigil po at siguro tumawag po ng pulis kung may kakilala or may alam na number ng pinakamalapit na pimpilan ng pulis doon sa kung saan siya naroroon. No? Mahirap po kasi yung bumababa kagad kasi alam po natin pag ganyan, meron pong kasama yan. Baka po yung iba naman hold upin pa. No? Kung alam naman po talaga natin na hindi natin kasalanan, huwag po tayong basta-basta bumaba. Ngayon, kung meron pong ibang tao o malapit po tayo sa isang establishmento, siguro itapid po natin yung ating sasakyan sa isang establishmento, lalo na doon sa lighted area. Okay, with that, sir, kami ho nagpapasalamat ho sa inyo. Thank you, sir. Maraming salamat po sa inyo. Pabuhay po kayo. Okay, yan po tandaan ho natin ang mga payo ho natin po mga pulis.